Hello Pisces! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang salubong sa mga Pisces sa darating na taong 2024. Itong mystical card at saka angel number ay connected pa rin sa mga tarot cards. Ito yung magbibigay ng ilang detalye para sa reading mo. Live out loud. Ibig sabihin nito ay i-express mo kung ano yung totoong ikaw. Siyempre, hindi naman lahat ng tao magugustuhan ka, pero okay lang yun. Lalo na kung yung paraan mo ng pag-express ng sarili mo ay hindi naman makakasakit sa ibang kapwa mo. Alamin naman natin ang angel number mo. Affirm, you are the one who is about to bring wealth into your family. Type yes if you believe. Ikaw pala yung isa sa maaasahan sa pamilya. Ang alamin naman natin gamit ang tarot cards ay kung ano ang salubong sa mga Pisces sa darating na taong 2024. Paalala lang guys para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa iyo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. 2 of Cups, 5 of Cups at 8 of Pentacles. Ang salubong ng 2024 sa mga Pisces ay may kaugnayan sa relasyon mo sa kapwa mo, sa person mo, sa family. At kailangan mo sikapin na malagpasan itong problema na darating sa iyo. Kasi, base na rin sa mga cards, sa totoo lang, malalagpasan mo yung disappointment at saka yung mga kalungkutan dahil ikaw din yung magiging sagot sa mga pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Ang ilan sa inyo sa career, maganda yung magiging trabaho mo. At kung naghahanap ka man ng trabaho, nakadalawang cards ka na matatagpuan mo ito at yung career na gusto mo. Magiging maganda rin ang takbo ng negosyo. Kaso lang guys, kailangan maging wise ka sa karir mo or negosyo kasi may mga taong mapaglamang. At saka ang ilan sa inyo, marami naman kayo sa kumpanya pero mas matatambakan ka ng trabaho. Hindi mo to kakayanin. Pwedeng hati-hati sa trabaho pero yung sayo na talaga lahat, paano naman yung pahinga mo or kalusugan? Sa mga single, may mga nakakarelasyon ka na okay naman silang karelasyon kaya lang wala kang oras para sa kanila kaya nawawala yung person sa iyo. Sa mga nasa relationship, ganun din. Maganda yung relasyon nyo ng person mo at tingin mo nahanap mo na yung soulmate mo. Alamin mo na natin yung biggest achievement mo sa 2024. Grounding. Ang ibig sabihin nito ay suriin mo yung sarili mo, ang emosyon at saka yung situation para magkaroon ka ng good decision sa buhay. Mukhang natatangay ka nga ng kalungkutan o kaya ng stress dahil na rin sa situation na kinakaharap. Kaya ginaguide ka ng mga cards sa kung ano yung mga dapat mong gawin para yung salubong mo sa 2024 ay maging maayos.
Ang angel number mo, 666. Warning of negative thinking. Need to refocus, return to purpose. Connected pa rin siya, diba? Kasi kailangan mo talagang i-condition na yung sarili mo. Yan yung mga cards mo para sa biggest achievement mo sa 2024. At saka ito guys, paghandaan mo. Lalo na kung hindi ka nagbibigay ng sapat na atensyon or oras sa relationship, magkakaroon ng ending ang relasyon nyo. At saka kung hindi pa ito nangyayari, kailangan magbigay ka ng oras at panahon sa relasyon para hindi mag-suffer ang relationship nyo. The Star, King of Swords at the Fool. Very positive itong mga cards na ito kasi ang ilan sa inyo kahit na may mga challenges na dumarating sa buhay mo, positive ang ugali na ipinapakita mo. Kumbaga, makatwiran yung mga decisions na gagawin mo para sa sarili or sa kapwa. Magkakaroon ng bagong simula at saka balanse sa situation mo. Sa financial, panig sa iyo ang kapalaran at saka focus at saka naiintindihan mo rin kung ano yung mga financial situation mo. Nasusolusyonan mo o natutugunan yung pangangailangan sa financial. Ang ilan sa inyo, maghahanap ka ng bagong trabaho or mag-i-start ka ng bagong negosyo at ito yung mas magbibigay sa iyo ng chances. Mas higit pa sa inaakala mo, yung magiging kita mo. Ang advice para mapanatili ang financial stability ay yung mag-focus ka sa karir mo o kaya negosyo at yung may mga makabagong plano or idea ang kailangan. Sa mga single, may potential person na makukuha yung interest mo. Yun nga lang, ang ilang single nakadalawang cards na pagdating sa commitment, hindi ka pa ready. Open ka para sa relationship lang. Ang ilan naman na nasa relationship ay happy ang relationship niyo ng person mo, marami kayong communication at saka naiintindihan niyo yung weakness ng isa't isa. Alamin muna natin ang mystical card mo para sa tips para maging payapa ang 2024 mo. Good Juju. Ang ibig sabihin nito ay abundance. Ito na yung panahon na merong increase sa situation mo sa feeling o kaya sa karir mo or negosyo. Ang ilan sa inyo makakatanggap ka rin ng pamana. Nakadalawang cards ka na. Ituloy ko lang para sa mga nasa relationship. Kung merong konting issue sa relationship nyo, pag-usapan nyo to ng person mo. Kailangan fair ang relationship. Affirm, I am blessed and loved. Yan talaga yung dapat na i-manifest mo sa buhay. Yung positive. At saka, basta na rin sa mga cards, ano man ang hadlang na dumarating sa buhay mo or pagtatalo, magiging kalma na ang sitwasyon. Ituloy ko lang para sa mga nasa relationship na ang ilan sa inyo, yung relasyon nyo ng person mo, magpapatuloy yung excitement. Pero guys, kailangan sa relasyon, alamin mo rin sa person mo kung ano yung plano niya sa relationship niyo. Kasi katulad sa mga single, ang ilan sa inyo kahit may karelasyon na, hindi pa rin nagko-commit. Pero paparating pa lang yung 2024 kaya marami pang posibleng mangyari. 9 of Pentacles, 9 of Wands, at 8 of Swords. Ito yung mga cards para sa tips para maging payapa ang 2024 mo.
Ang ilan sa inyo, ang advice ng cards, huwag kang paapekto kung ano man yung nangyayaring hadlang or kalungkutan sa buhay mo. Naka-3 cards ka na kasi marami nang magbabago sa buhay mo. At kailangan mong makasunod. 2 cards na yung nagsasabi na merong success at saka ito na yung panahon na aanihin mo kung ano yung mga pinaghirapan mo. At saka may mga sacrifices kang gagawin pero maganda pa rin yung resulta. At saka naka-3 cards ka na rin na yung mga problema mo ay matatapos na. Magiging mature at saka magpapakatatag ka na sa sitwasyon. Ang ilan sa inyo sa health ay patuloy na nagiging maganda yung kalusugan kasi merong disiplina. Ang ilan naman ay stress, balisa, yan yung may masamang epekto sa kalusugan mo. At ang advice ng mga cards ay kailangan ng professional help kung hindi mo masabi yung problem mo sa family mo. Ang ilang single, mabubuhayan ka ulit kasi nga meron kang potential person na magugustuhan at yung mga katangian na gusto mo ay nasa kanya. At mapapatunayan kung kaya mo bang ipaglaban yung pagmamahal mo dun sa person kahit na marami kang karibal. At para sa ilang single, ayusin mo muna yung sarili mo. Huwag mong pilitin yung sarili mo kung hindi ka ready na ma-in love. Sa mga nasa relationship, patuloy na payapa, kalma, at nag-uumapaw ang pagmamahalan nyo ng person mo. 2 cards na yung nagsasabi. Ang ilan na nasa relationship, piliin mo yung happiness mo. Huwag kang matakot na maging mag-isa. Mas maigi na yun kaysa naman sa magstay ka sa unhealthy na relasyon. Itong additional card na 10 of Pentacles, napaka maalaga at mapagbigay ka sa pamilya mo. Hindi naman gugustuhin ng person mo or ng family mo ng marangyang buhay. Ang gusto nila ay yung nandyan ka kapag ka may hardest time sa buhay nyo. Queen of Cups. Ito naman kapag ka stuck ka sa 2 bagay na pagpipilian, piliin mo kung ano yung gusto mo talaga. Hindi makakasama kung pipiliin mo kung ano yung dinidikta ng puso mo. Kailangan lang na may kontrol ng emosyon at saka yung maayos na pagtugon sa bawat situation. Itong 2 of Pentacles naman ay pinapaalalahanan ka na i-check mo yung mga posibleng choices mo. At saka ma-achieve mo yung pinapangarap mo soon.